Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong dalawang post. Manila Bulletin tungkol sa pagsadsad na naman ng peso laban sa dolyar at itong post ng The Best kay Inday Sara. I hope totoo ito na statement ni DTI Secretary Roque na parang dagdag, panibagong pang-iinsulto sa mamamayang Pilipino. Unahin natin ang Manila Bulletin. Sabi dito, just in. The Philippine peso has once again plunged, so lumagapak, to its weakest ever level in history. Hitting 59.22. 59 pesos and 22 centavos against the US dollar. This surpasses the previous all-time low of 59.17 to $1 posted in November. So, anong ibig sabihin pag sumasadsad ang peso laban sa dolyar? Ibig sabihin, humihina ang ating ekonomiya. Nawawalan ng confidence ang mga foreign investors kasi pinopull out nilang mga dolyar. So, it's a bad sign pag sumasadsad ang value ng ating peso laban sa dolyar. Maalala ko tuloy nung bata ko. Parang matandaanan ko, $1 is to 6 pesos. Yan ang matandaanan ko. Kaya ang 5 pesos na pera ng nanay ko, yung 5 pesos na bill, papel na 5 pesos. Sino bang national hero? Parang Aguinaldo ba yun? Magpunta kami sa aming palengke, ang dami naming mabili. May bigas na kami doon, yung gantang pa na ng pagbili namin. I don't know, ilang gantang ang mabili namin. May isda na, may gulay na, ganun. 5 piso. So ngayon, ang ating peso, napakababa na ang value against the dollar. Kaya sadsad na sadsad ang ating ekonomiya. Basa lang ako ng mga comments, ano? Rostan Dumasig, the peso is weak because the dollar is stronger. Yan natang paliwanag ni Sandro Marcos noon eh. While Malacanang, our economy growth lumago daw sa third quarter. Vincent Salado to Richard Hidarian, we'd like to hear your thoughts on this considering you said our economy is doing well. Sagot, Mr. Sub-Saharan Desert. Rene Lazaro, according to Claring, Trililing, higher exchange rate shows strong economy. We were not born yesterday naman, Auntie Claire. ZT Marquez, hi. Paano? We have weakest ever level of president in history. Bontan, foreign investors are selling their peso to buy US overseas on Christmas holidays. Ano ba? Celso Serfino, gawing 60 na para senior. Palagay ko, babagsak yun. Magiging 60 pag hindi maagapan eh. Anyway, punta tayo sa post The Best ka Inday Sara. Again, ulitin ko, I am not sure kung statement ba ito ni DTI Secretary Cristina Roque dahil nandyan ang mukha niya eh. Tapos may statement dyan. Basahin ko lang. Sabi, sapat na ang 1,000 pesos para mabuhay ang pamilya sa loob ng 1 linggo. Nauna, yung 500 pesos, Noche Buena, na umani ng negative criticism, but never na nag-apologize ang government na ito. Pinanindigan na kasya daw. Well, totoo nga naman, kung sundin mo yung price list nila, makakabili ka yung inilista nila. Kailang
Pag tinimpla mo na, walang kalasa-lasa ang fruit salad, walang kalasa-lasa ang macaroni salad at iba pa. Yung ham, pinakamababang kalidad ng ham. Maraming nagsasabi, lalo ng mga chef, na pang-iinsulto yun sa kahirapan ng Pilipino. Okay, ito. I am not sure kung totoong statement niya. Pag hindi totoo, humingi na ako ng disclaimer na ako, nagre-react lang ako. Just for the sake of discussion. Kasya ba? Oh, ilan ang number of families? Yan naman. Siguro, kasi ang sabi niya sa Noche Buena, nanay and tatay plus 2 maliliit na anak. So, 4. Paano mo ba ipagkasya yung 1,000? Siguro, pagkain lang ito, pagkain. Walang, hindi kasama ang mga kuryente, tubig, at iba pa. Pagkain. So, kung 1 week, pagkain, 1,000 divided by 7 is 150 lang. O 160 per day. Kasya ba? Ano ba ang ibig niya sabihin? Kahit ulam lang. Sabihin natin, may bigas na. 170 o 160 times time 167. Ayan. 165 sa isang araw. 3 bisis kakain ang pamilyang Pilipino. So halos 50 pesos lang ang budget na ulam sa isang kainan. Kasya ba? Ay nako. So, isa lang masasabi ko, itong mga opisyal sa gobyerno, starting sa kanilang amo hanggang ito sa mga secretaries. Sorry for my opinion, ito, manhid. Hindi sila nagdaan sa hirap. Kasi nasanay sila, budget, malalaking pera, karangyaan, gano'n. Pagdating na dito sa buhay, sa laylayan, hindi nila naranasan naging mahirap. Kaya, nag-depende lang sila sa price list. Ito po ang DTI, mahilig sa price list. Kaya, kung totoong sinabi niya ito is hanggang price list lang siya, wala siyang kaalam-alam sa buhay mahirap. Kaya to me, another pang-iinsulto na naman kung totoong sinabi niya ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Kulang na tagaan og yero. Tagaan daw siya og ginabang. So gibutang lang niya ang yero, wala niya nasandig tungod kay ang iyang balay kuha naman gyud nagtakinding na. Akso na gyud siya og tumba. So muni ang ilang gipuy-an sa iyang mga anak. So 7 sila ani nga nagluon. So muna ni ang itsura sa ilang balay. Nga kawayan lang in taon ang atop. So mga lata na gid kaayo ang atop nila. Makita nato nga kuha na gid kaayo ang ilang gipuy-an nga payag. So mga sako lang ang dingding. Muna ni ang palibot sa ilang balay. Makita gid nato ang balay nga luoy na gid kaayo ang ilang pagpuyo. So muna ni ang pagpuyo ilang angkol. So ang ilang mga atop po. Mga gabok na gid kaayo ang kawayan na ilang atop. So muna ni ang ilang pagpuyo. Mga kaldero nila, ilang dingding nga mga sako. Pila na ni Col ka tuig imong balay? Kuan. Mga kuan ni. 8. 8 ka tuig na. Oo. So pila mo ani nga nagpuyo ining imong balay? Kuan. 7. 7 mo nga
kuan lang ani nakigpuyo lang sa imong mga anak. Mm. So lisod gid kayo ang inyong pagpuyo. So unsa yung panginabuhian karon kol? Kuan. Ding mag-uuma. So mga mais lang bingala inyong pagkaon. Mais bingala. Kay naa naman mo diri nga lisod ng area ang inyong pagpuyo kay mga kawayan lang. Salamat sa Ginoo, hinabang kay Gido ko atop dayasin. Nagpasalamat si Uncle sa Ginoo sa nagatag daw sa hirong makatop na sila. Sige Col, salamat.